Magandang araw po sa ating lahat. At good morning po. At isa po muling kagalakan na tayo po ay sama-sama sa araw po na ito. Ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Na ating pong natutunan sa nakaraang linggo ay yung ating pong pinag-aralan na kagalakan sama-samang pagsamba. At ating pong natutunan yung mga ilang pong bagay po doon. Sa araw po na ito, ngayon naman po ay ating pong tatalakayin, mga kapatid, ang isang uri ulit ng kagalakan na madalas na hindi po napapansin. Isang kagalakan hindi batay sa ating pong pagtanggap, kundi sa pagbibigay po. Ito po ay kagalakan sa paglilingkod na sama-sama. So yan po ang ating pong tatalakayin po ngayong pong umaga. Kagalakan sa paglilingkod na sama-sama. Sa umaga pong ito, nais ko pong itanong sa ating lahat, naranasan po na ba natin o naranasan mo na bang gumawa ng mabuti para sa iba at pagkatapos po ay nakadama ka ng malalim na kasiyahan? Naranasan mo na bang gumawa ng mabuti para sa iba at pagkatapos ay nakadama ka ng malalim na kasiyahan? Nagsilbi ka na ba sa isang simbahan o tumulong sa isang tao na kahit ikaw ay napapagod or pagod na, ramdam mo pa rin, mga kapatid, ang fulfillment dahil sa ginawa mo? So, iyan po ang uri, mga kapatid, ng kagalakan ng ating tatalakayin ngayon. Dito po sa 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, ang sabi po dyan, sa wikang Tagalog, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kaloob na tinanggap ng bawat isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang nagsasalita ay dapat magsalita na tila ipinasasabi sa kanya ng Diyos. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod sa lakas na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Sa gayon, ang Diyos ang maluluwalhati sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Isang paalala po, mga kapatid, mula kay Pedro. Dito po sa mga talata po na ito. Ang kanya pong paalala is, binigyan ka ng Diyos ng kaloob, ng gift. At layunin niya na gamitin mo ito para sa kapakinabangan ng iba. Hindi lang para sa sarili. Ngayon po ang paalala ni Pedro. Ang paalala po niya is binigyan ka ng Diyos ng kaloob at layunin niya na gamitin mo ito para sa kapakinabangan ng iba, hindi lang para sa sarili. Tingnan po natin yung mga talata. Diyan po sa verse 10, sabi po dyan, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kaloob na tinanggap. So una pong bagay na matutunan po natin dito, mga kapatid, is binigyan ng Diyos ng kaloob ang bawat isa sa atin para sa isang layunin. Binigyan ng Diyos ng kaloob ang bawat isa sa atin para sa isang layunin. Pansinin po natin ang mga salitang bawat isa na nabanggit po dito ni Pedro. Sabi po niya dito, bawat isa. Ibig sabihin po, hindi lang ito para sa mga pastor, hindi lang ito para sa mga mang-aawi, hindi lang po ito para sa matatagal ng Kristiyano. Nasabi po niya dito, bawat isa. Ibig sabihin po, lahat ng tunay na mananampalataya ay may kaloob mula sa Diyos. Minsan, higit pa sa isa ang kaloob niya.
Iba't iba ngayon ang kaloob ang ibinibigay ng Diyos. Nabanggit niya po dito yung pagsasalita, yung pangangaral, pagtuturo, pagpapalakas ng loob sa iba. Nabanggit niya rin po dito yung paglilingkod. Ito po mga kapatid na mga bagay po na ito ay hindi para ipagmalaki. Ano po? Kundi, ang layunin po dito na ipinapaalala po ni Pedro, ang mga ito po ay hindi para ipagmalaki, kundi para paglingkuran ang katawan ni Kristo. Ang sabi niya dito, at luwalhatiin ang Diyos. Yan po pala ang pinakang layunin sa mga kaloob ng Diyos. Ano po? At pinapaalalahanan niya, ano po ang mga mananampalataya, na merong kaloob ang Diyos sa bawat isa at meron siyang layunin doon sa kaloob niya. Katulad po ng isang puzzle. Sino pong nakapaglaro na ng puzzle? Yung maraming puzzle, nakapaglaro na po kayo, yung isang square na napakarami. Ano po, puo na po ako ng puzzle. Imagine po natin may isang puzzle na may 500 piraso. At habang binubuo mo ito, di ba napakaganda, dahan-dahang lumilitaw yung itsura o yung hugis ng buong larawan habang binubuo mo yung piraso. Unti-unting nabubuo. Challenging nga lang kasi hahanapin mo yung mga magkakaugnay na piraso. Pero habang binubuo mo ito mga kapatid, nakikita mo yung magandang larawan, yung magandang hitsura. Ano po? Ngunit sa bandang huli, napansin mo may nawawalang mga piraso. So kahit gaano kaganda pala ang disenyo, kapansin-pasin pa rin ang mga puwang. Kasi may kulang, ano po? Hindi ito buo. Kahit na nakita mo yung hugis, pero may kulang doon sa puzzle. Merong puwang at hindi buo yung magandang disenyo. Alam niyo po mga kapatid, ganyan din po ang buhay ng isang Kristiyano, lalo na po sa loob ng iglesia. Kasi bawat isa po sa atin ay may kaloob mula sa Diyos na mahalaga. Meron po tayo isa o higit pa sa isa na kaloob na Diyos na pwede natin gamitin sa kanyang kaluwalhatian. Bawat isa po sa atin ay may kaloob mula sa Diyos na mahalaga, mga kapatid. At kapag pinili po natin hindi gamitin ang mga kaloob na ito mula sa Diyos, may nawawala, katulad ng isang puzzle na hindi buo. May nawawala sa katawan ni Kristo. Hindi ganap na naipapakita ang kabuuan ng kanyang disenyo. Sa isang simbahan, mga kapatid, parang ganyan. Ngunit kapag lahat po ng ito, mga kapatid, tayo po ay naglilingkod, ayon po doon sa kaloob ng Diyos sa atin, merong ibinigay sa atin ng kaloob ng Panginoon, kapag ginagamit po natin ito sa paglilingkod, maliit man po yan o malaki, nabubuo ang magandang larawan, ang magandang disenyo ng pagkakaisa, ng pag-ibig, at layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Hindi po yan ibinigay sa atin para hindi natin gamitin. Ibinigay po sa atin ng Diyos yan para sa kanyang kaluwalhatian. At dapat po natin gamitin sa paglilingkod. Kaya ang tanong po sa atin, mga kapatid, ngayong umaga, tayo ba o ikaw ba ay isang nawawalang piraso? Tayo ba ay isang nawawalang piraso sa puzzle ng isang simbahan, sa church? O isa ka bang tumutulong upang mabuo ito? Alam po ba natin, or alam mo na ba kung ano ang iyong mga kaloob? O ito ba'y nananatiling hindi ginagamit?
Kasi kapag hindi ginagamit ng isang bagay, kinakalawang. Nawawala yung halaga niya. Kaya napaka-importante po, alalahanin po natin dito sa mga talata po na yun. Yung paalala po ni Pedro, na meron pong kaloob ng Diyos na ibinigay po sa atin. At yung kaloob po na yon ay may layunin. Ang layunin po nito ay hindi para ipagmalaki po natin yung kaloob ng Diyos sa atin, kundi ang layunin po nito ay paglingkuran ang ating pong Panginoong Hesukristo at luwalhatiin po ang ating pong Diyos. Kaya napaka-importante po sa isang church, sa isang simbahan, kung may gift na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi natin ipagmalaki, kundi luwalhatiin natin ng Diyos. Ipagamit po natin sa Kanya. Kung hindi pa po natin alam ang kaloob na to, ang gift na to na ibinigay sa atin ng Diyos, ipanalangin natin sa Diyos na ipakita sa atin yung kaloob na ito sa atin ng Panginoon. Kung hindi mo po alam, nakakatulong din, ano? Konsulta ang iba, ang mga leader sa simbahan, at pag na-discover po natin yung regalo or yung kaloob ng Diyos, yung gift na meron tayo, ipagamit po natin sa Panginoon. Ayan po ang paalala ni Pedro dito po sa mga talata po na ito. Sabi niya, binigyan ng Diyos ng kaloob ang bawat isa. At ito ay may layunin, luwalhatiin ang ating pong Panginoon. Pangalawa, ating pong matututunan po dito sa mga talata, ang paglilingkod, mga kapatid, ay nagdudulot ng kaganapan at malalim na kagalakan. So kung tayo po'y naglilingkod, mga kapatid, ito'y magdudulot sa atin ng malalim na kagalakan. Ang sabi po dyan, upang paglingkuran ang isa't isa bilang mabubuting katiwala. Ayan po ang sabi ng talata, upang paglingkuran ang isa't isa bilang mabubuting katiwala. Ang paglilingkod po natin, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po yan lamang tungkulin. Ang paglilingkod po natin sa Diyos, ito po ay pribilehiyo. Ito po ay biyaya na ibinigay ng Diyos. Hindi lang po natin tungkulin na maglingkod. Ito po ay pribilehiyo at biyaya ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod, tandaan po natin na ipapahayag po natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa po natin. Doon natin madarama ang kagalakang galing sa Diyos. Meron kang kagalakan sa paglilingkod. Ano po sinasabi ng mundo? Sinasabi po ng mundo na ang tunay na kasiyahan ay nasa kayamanan. If you want to be happy, you must have money. Yan po ang sabi po ng mundo. Nasabi po ng mundo, ang tunay na kasiyahan ay nasa tagumpay. Ang tunay na kasiyahan ay nasa ginhawa. Pero nasabi po ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 23 verse 11, nasabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Kaya mga kapatid, dapat po ang layunin natin, naglilingkod po tayo sa Panginoon. Yung kaloob na ibinigay sa atin po ng Diyos ay ipagamit po natin sa Kanya. Ano man ang kaloob ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po sa Gawa, chapter 20, verse 35, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yes. Alam niyo mga kapatid, kapag naglilingkod po tayo, kapag naglilingkod ka, natutuklasan mo yung layunin mo. Natutuklasan natin yung layunin natin. Kapag naglilingkod po tayo mga kapatid, nakikita mong may kabuluhan ang iyong ginagawa. Kapag naglilingkod po tayo, nararamdaman mong bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Kapag naglilingkod po tayo mga kapatid, nararanasan mo ang kagalakan ng pagiging kasangkapan ng Diyos. Amen? Amen! Kapag po tayo naglilingkod, nandun po yung kagalakan. Nararanasan po natin ang kagalakan ng pagiging kasangkapan ng Diyos. Right. Kaya mga kapatid,
Magpagamit po tayo sa Panginoon. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Alam niyo po ang isang halaman na araw-araw na dinidiligan, na arawan, inaalagaan, lumalaki po ito at luntian ang mga dahon maganda. Pero paglipas po ng panahon, napapansin po natin na hindi ito namumunga. Kompleto ang pag-aalaga, pero tila kulang pa rin. Bakit? Dahil hindi natutupad yung kanyang layunin eh. Yung layunin niya. Ganyan din po sa atin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Maaring tayo patuloy na tumatanggap, nakikinig ng salita ng Diyos. Maaring tayo matagal ng mananampalataya. Maaring tayo nagdarasal. Maaring tayo may pagpapala. Pero, kung hindi tayo naglilingkod at ginagamit ang ating mga kaloob para sa iba, hindi pa rin natutupad, mga kapatid, ang ating mga layunin. Hindi pa rin natutupad ang layunin ng Diyos para sa atin. Kasi ako po'y naniniwala, ang tunay na sigla ng buhay ay makikita kapag tayo'y nagbibigay, kapag po tayo'y naglilingkod, kapag po tayo ay nagbubunga para sa Kanya. Yan po ang tunay na sigla, mga kapatid. Kaya kung tayo'y mananampalataya, sinasabi natin, ako'y tunay na mananampalataya, nakikita po sa ating pong buhay, sa ating pong paglilingkod. Nakikita po sa ating pong pagbibigay, sa ating pong pagbunga bilang isang mananampalataya. Ang tanong po sa atin, namumunga ka ba sa iyong pananampalataya? Ang tanong po sa atin, namumunga ba ako sa aking pananampalataya? O baka naman, mga kapatid, ikaw ay tanim na kailangang magsimulang maglingkod. Ano po kaya ang pumipigil sa atin sa paglilingkod, mga kapatid? Ano po kaya ang pumipigil sa atin para po tayo ay gamitin ng Diyos sa paglilingkod? Takot po ba? Kakulangan po ba sa oras, mga kapatid? Kakulangan po ba ng kumpiyansa? Ang paglilingkod po naman, hindi naman yan sa malakihan agad eh. Nagsisimula yan sa maliit na bagay. Kahit simpleng pagbati, kahit simpleng panalangin, kahit simpleng pagtulong sa simpleng gawain ay mahalaga sa Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi po ni Pedro dito, yung kaloob na meron tayo na galing sa Diyos, ang layunin po niyan ay luwalhatiin siya at ipagamit sa Kanya. At yan po ay nagdudulot sa atin ng malalim na kagalakan. Kaya, isa pong paalala po sa atin bilang isang mananampalataya na tayo po ay dapat na naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo po nating matututunan dito sa mga talata po na ito. Ang paglilingkod na sama-sama ay nagbubuklod sa atin sa pag-ibig at layunin. Ano po sabi po dito sa verse 11? Upang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ni Jesucristo. Kapag po ang simbahan, mga kapatid, ay naglilingkod ng sama-sama, may nabubuong pagkakaisa. Ang pag-ibig po ay tumitibay. Kapag po ang simbahan ay naglilingkod ng sama-sama, ang misyon po ay lumalawak. Kapag ang simbahan po ay naglilingkod ng sama-sama, ang Diyos ay naluluwalhati sa ating pong buhay. Bawat isa po sa atin, tandaan po natin bilang isang mananampalataya.
Bawat isa po sa atin, meron po tayong gampanin. Wala pong maliit o walang kwentang gawain sa kaharian ng Diyos. Tulad po ng isang katawan, bawat bahagi po sa atin ay mahalaga. Tulad po ng isang pamilya, nagtutulungan tayo sa bawat gawain, mga kapatid. Parang katulad nga ng isang orkestra. Sabi ko nga sa isang orkestra, binubuo ng iba't ibang instrumento. Violin, flauta, tambol. Nakakita na po ba kayo ng isang orkestra? Napakaganda. Marami pang instrumento. Kapag ang bawat instrumento po na ito ay tumutugtog sa tamang oras, tamang lakas, at may pagkakaisa, isang napakagandang musika ang nabubuo. Tama? Yes. Pero, kung may isang mga instrumento na masyadong malakas, o kaya hindi tumutugtog, nasisira po ang buong awitin. Ano po? Ganyan po sa isang church, mga kapatid. Tayo po ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Hindi upang mangibabaw, kundi tayo po, ang bawat isa po sa atin ay makiisa. Ang kagandahan po ng isang church, ng isang iglesia, mga kapatid, makikita po yan sa bawat isa na ginagamit ang kanyang kaloob. Yung kaloob, yung gift. Hindi para magpasikat, mga kapatid, kundi upang lumika ng isang buhay na patutuo pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya kapag po tayo naglilingkod, tayo nang magkakasama, nagiging magandang isang magandang musika ang ating pong buhay sa harap po ng mundo. Pero ang tanong, tinutugtog mo ba ang bahagi mong nota sa simponya ng Diyos? O nananatili kang tahimik habang ang iba'y nagsusumikap na bumuo ng tugtugin ng pananampalataya? Naranasan po ba natin, mga kapatid, ng kagalakan ng paglilingkod bilang bahagi ng isang team o grupo? Yan po ang kagandahan ng sama-samang paglilingkod na may kagalakan. So ang hamon po sa atin, makibahagi po tayo. Ano po? Makibahagi po tayo sa isang team na pwede mong salihan, sa isang church na pwede mong paglingkuran. Or mag-imbita rin po tayo ng iba na maglingkod kasama mo. Hindi lang po ikaw. Hindi lang po tayo, kundi imbitahin din po natin ang iba. Anyayahan din po natin ang iba na maglingkod sa Panginoon. So napakaganda pong paalala ngayon pong umaga mula po sa mga talata na ito. Kaya ang hamon po sa atin, mga kapatid, number 1, kung hindi mo pa alam ang gift na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, tuklasin po natin ito. Ipanalangin po natin. Lord, ano po yung kaloob niyo po sa akin na pwede kong ipagamit sa inyo pong luwa? Magtanong po tayo. Subukan po natin ang iba't ibang paraan ng paglilingkod. Kung hindi po natin alam. Sumali po tayo sa isang ministeryo. Huwag po natin hintayin ang anyayahan. Ikaw na po mismo. Ang lumapit para sa iyong paglilingkod. Maglingkod po tayo ng may kagalakan. Hindi po para sa sarili, kundi para sa Diyos. Tandaan po natin yung ating pong paglilingkod ay hindi po para sa ating sarili, kundi para po sa Diyos. So maglingkod po tayo ng may kagalakan. At maglingkod po tayo ng magkakasama. Yes. Ang sabi nga po dun sa kanta, kinanta po namin kanina, we serve Him together as a family. Nang sama-sama.
At bilang pagtatapos po ngayon pong umaga, mga kapatid, ang tanong po sa ating lahat, ano kaya ang mangyayari kung bawat isa sa atin ay magsasabing, "Yes, Lord, maglilingkod ako." Marahil mga kapatid, kapag po tayo ay umuo sa paglilingkod sa Diyos, lalalim po ang ating pong pagsamba. Lalawak po ang ating pong ministeryo. Aapaw po ang ating pong kagalakan. Tayo po mga kapatid ay hindi lamang tagaupo sa simbahan. Tayo po ang simbahan. Huwag po natin kakalimutan. Tayo ang simbahan, mga kapatid. Hindi lang po tayo tagaupo sa simbahan. Tayo ang simbahan at hindi lang tayo tagapakinig, tayo po ay tagapaglingkod ng Diyos. Kaya dapat po maglingkod po tayo sama-sama may galak sa ating Diyos. Kaya po tayo naglingkod sa Panginoon, anumang gift na meron tayo na ipagamit sa Kanya, gamitin natin na may kagalakan na naluwalhati ang Diyos sa ating pamumuhay. So sana po, ito pong mga aral po na ito ngayon po umaga maging hamon po sa atin. Maglingkod po tayo sama-sama na may galak.